Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bangi. Walang eksaktong taon. Iloilo. Nasa ikalimang taon pa lang ng elementarya si Bangi ng mga panong ito. Palakaibigan, masayahin, kahit palaging walang baon. Pinagbabawalan siyang makisalamuha sa ibang tao. Ni mga kapatid, nasa loob lang ng tahanan at hindi lumalabas. Makikita lang ang mga ito na naglalaro sa bakuran tuwing hapon kapag palubog na ang araw. Meron silang kondisyon na kapag tinatamaan ng balat ng sikat ng araw, hindi maganda ang epekto at lumalabo din ang kanilang paningin. Namumukod tangi lang si Bangi. Siya lang sa 5 magkakapatid ang walang ganitong kondisyon. Kahit na palaging napapagalitan dahil sa katigasan ng ulo, ang nais niya pa rin ang nasusunod na maging malaya. Sinasabi ko sa'yo, Bangi, para na lang sa mga kapatid mo. Alam mong hindi sila nakakalabas. Konting konsiderasyon naman. Huwag kang makasarili. Wika ng ina, na itago na lang natin sa pangalang Pading. Nay, hindi naman po ako makasarili. Gusto ko lang po maramdaman na may buhay ako. Gusto ko pong magkaroon ng maraming kaibigan. Hindi po sapat na nasa sulok lang po ako ng bahay. Pasensya na po, nanay, ha. Mahal ko po mga kapatid ko, pero hindi niyo po ako masisisi kung ganito ko tapos ganyan po sila. Wika ni Bangi. Hayaan mo na. Darating ang araw, maiintindihan din ng batang yan. Sa ngayon, Bangi, ibibigay namin ang kalayaang gusto mo. Pero sa isang kondisyon. Pagdating ng panahon, kami naman ang hihingi ng pabor sa'yo. Sana mapagbigyan mo din kami. Hahayaan ka namin sa lahat ng kagustuhan mo kung yan sa palagay mo ang makakabuti. Pero sana, maging patas din ang prinsipyo mo. Paalala ng ama sa anak, na itago na lang natin sa pangalang Fausto. Tumango na lang si Bangi at wala nang nagawa. Sumang-ayon siya sa kasunduan ng ama. Lingid sa kaalaman niya ang tinatago nitong lihim patungkol sa pinagmulan nilang angkan. Malapit nang maging ganap na dalaga si Bangi. Ilang sandali na lang ay malapit nang maipasa ang bertud ng lolo niya sa kanya. Tinago ng mga magulang ang lolo. Hindi ito mamatay-matay dahil sa pag-iintay ng lahi na mapagpapasahan ng bertud. Hindi ito maipapasa sa mga anak o apo na hindi pinili o pinagkalooban ng katangian na kagaya ng kay Bangi. Ilang dekada nilang inantay na magkaroon ng batang isisilang na kakaiba sa kanilang lahi. Kaya gano'n na lang ang tuwa ng mga magulang ni Bangi. Dito na matutuldukan ang sumpa ng lahi. Hindi siya pinakilala sa angkan. Sa paglipas ng taon, binigay nila ang lahat ng gusto sa pag-asang hindi ito tatanggi sa anumang kahilingan nila. Dumating na ang 18 kaarawan ng dalaga. 2 araw bago ang kabilugan ng buwan. Tay, bakit ang dami pong bisita? Hindi ko po sila kilala. Wika ni Bangi. Oo, anak. Pinaghandaan talaga ng pamilya ang paglayag mo. Tugon ni Nanay Pading. Matagal ka nang iniintay ng angka natin, anak. Ilang dekada na mula sa mga tiyo at tiya mo. Ngayon, masaya silang babate. Ikaw ang namumukod tangi sa pamilya kaya maghanda ka na.
Wika ni Tatay Fausto. Nagtataka ang dalaga kung saan galing ang mga taong nasa pamamahay. Kapareho ng itsura ng mga kapatid niya. Kasama ang buong angkan ay pinunta nila ang lugar kung nasaan ang tahanan ng lolo. Malayo ang lugar. Umabot ng ilang oras ang biyahe. Hindi natutuwa ang dalaga. Kaarawan niya ngunit hindi man lang maimbita ang mga malalapit na kaibigan. Kabilin-bilin na ng ina na hindi siya magdadala ng kahit na sino maliban na lamang sa sariling kamag-anak. Paglipas ng ilang oras ng paglalakbay, narating nila ang lugar kung nasaan ang tahanan ng lolo. Isang lumang tahanan sa kalagitnaan ng gubat. Mag-aalas 7 ng gabi, nakita niyang nag-uunahan ang mga kapatid papasok sa lugar. Tila matagal na itong nakakapunta doon, samantalang ito ang kauna-unahan niya. Nagtataka man, minabuti na lamang na tumahimik. Ilang minuto pa ang nakalipas nang tinipon sa mahabang mesa ang mga panauhin. Umupo ang lahat. Iniintay ang pagbaba ng lolo. Tumayo ang lahat habang pinagmamasdan ang figura ng tao na papalapit sa mesa. Uugod-ugod na ito. Biglang natakot si Bangi nang makita na wala kahit isang buhok ang katawan ng matanda. Pula ang mga mata. Mahabang kuko. Nakangisi ito habang nakatitig sa kanya. Binabate ko kayo sa pagdating. Lalong-lalo ka, Bangi. Ang tagal kitang inintay. Salamat sa una at huli nating pagkikita. Hindi na nagsasalita ang lahat at yumuko na lamang. Hindi man maintindihan ang nangyayari. Isa lang ang sigurado sa isip niya. Aswang ang angkan. Kusa na lamang tumulo ang mga luha sa mata. Malapit nang sumapit ang kabilugan ng buwan. Lumabas ang lahat upang magkaroon ng linaw kay Bangi ang magaganap. Lahat ay nagtipon, kasama ang ama at ina. Nasa ilalim sila ng buwan. Ilang taon ka naming binigyan ng kalayaan, anak. Ngayon ang araw na ibigay mo din sa amin ang pinangako mo. Wika ni Tatay Fausto. Pagmasdan mo ang angkan na pinagmulan mo. Hindi naman tayo naiiba sa tao. Pero lagi mong tatandaan, mas angat tayo sa kanila. Wika ni Nanay Pading. Umiyak ang dalaga. Hindi naiintindihan ang nararamdaman nang makitang unti-unting nagbago ang itsura ng angkan. Nawalan ng malay ang dalaga sa pag-aakalang papatayin siya ng mga ito. Umaga na nang iminulat niya ang mga mata. Nasa kwarto si Bangi. Biglang pumasok ang ama at kinausap ito ng masinsinan. Alam kong labag pa rin sa kalooban mo, anak. Pero ikaw lang ang pag-asa ng ating angkan. Sa oras na walang mapagsasalina ng bertod ang lola mo, ilang dekada uli ang aantayin at muling maghihirap ang matanda. Gusto niya nang magpahinga, anak. Gusto na ding umusad ng angkan. Nasa dugo ang kapangyarihang makakapagbigay lakas sa mga kapatid mo. Sa dugo mo magbabago ang kinabukasan nila. Kaya pakiusap, anak. Tanggapin mo ng maluwag ang pinagkakaloob ng lolo mo. Dito niya tuluyang naintindihan ng lahat. Siya ang susi para matanggal ang sumpa na bumalot sa angkan. Kailangang mapasa sa natatanging lahi ang bertud upang magamot ang sumpa na dulot ng kalikasan.
Isang natatanging dugo ang makakapagpahilom ng sakit na matagal nang pinagdadaanan ng angkan. Napapasa sa mga sumusunod. Kaya upang matuldukan ng lahat, kailangang maipasa ang bertud sa batang kakaiba sa lahi nila. Nag-aalala ko, Fausto, sa magiging desisyon ng anak natin. Siya lang ang pag-asa. Wika ni Nanay Pading. Nararamdaman kong mahal tayo ng anak natin. Magtiwala tayo sa kanya. Naisipan ng dalaga na tanggapin na ang bertud para sa angkan at pamilya. Ngunit merong itong kaukulang sakripisyo. Lahat ng miyembro ng angkan kailangang makakuha ng dugo niya. Maaga palang hinanda na siya ng ama kasama ang matanda. Nilagay sa isang kwarto kung saan gaganapin ang ritual. Sarado ang lahat ng pintuan. Kinakabahan man, ngunit buong tapang niyang sinuong ang lahat. Nakagapos ang dalawang kamay maging ang mga paa ng sandaling iyon. Iniintay ang paglubog ng araw. Patuloy lang sa pag-aalay ng ritual ang pamilya. Pagsakop ng kadiliman sa buong paligid. Sabay ang pagpalit ng anyo ng angkan ay ang pagluwa ng bertud ng lolo. Kulay itim. Unti-unting nilunok ni Bangi. Napatigil ang lahat ng makitang nanginginig ang dalaga. Inalalayan ng ina ang lolong naghihingalo at ilang sandali pa ay tuluyan ng namaalam. Samantalang si Bangi naman, unti-unting nagbago ang itsura. Naging purong itim ang mga mata. Lumapit ang angkan at pinalibutan siya. Tumingala ang lahat ng maaninag ang sinag ng buwan na kusang nagbibigay liwanag sa kinaroroonan nila. Ito na ang kaganapan ng lahat. Saksi ang ilalim ng buwan. Makakawala na tayo sa sumpa. Tinaas nito ang kamay. Hudyat na pwede nang kumuha ng dugo. Napasigaw ang dalaga sa sakit na nararamdaman. Nang mga oras na ito, minuto lang ang lumipas nang matapos sa paghigop ang mag-anak. Pinikit ni Bangi ang mga mata na tila mamamatay na siya ng mga oras na yun. Kinaumagahan. Maaliwalas na ang lahat maging ang paligid. Lahat ng mga kapatid at kaangkan ay maayos na. Nawala man ang sumpa, hindi pa rin nawala sa dugo ang pagiging hayok sa laman. Sa kasalukuyan, maayos na bumalik ang dalaga sa pag-aaral, ngunit may kakaiba. Nangako siya sa sarili na hindi kakain ng tao. Tinanggap niya man ang bertud ng lolo. Ngunit kahit kailan, hinding-hindi niya tatanggapin ng buo ang pagiging aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jessa. Walang eksaktong taon. Antike. Sa lahat ng 5 magkakapatid, si Jessa ang pinakamalapit sa ama. Madalas silang magkakasama at mas pinapaboran siya nito. Bagamat nagkaroon ng inggitan sa magkakapatid, hindi naman ito naging problema kay Jessa dahil sa tuwing inaaway siya ng mga ito, pinapagalitan ng ama ang mga kapatid. Ngunit nagbago ang lahat nang mag-13 gulang na si Jessa. Kitang-kita ng 2 mata niya kung paano nagsigawan at nag-away ang mga magulang hanggang sa tuluyan na umalis ang ama
Dala ang mga gamit. Hinabol pa ito ni Jessa. Nagmamakaawa na wag na silang iwan. Bagamat nangako itong babalik, tuluyan pa rin itong umalis. 5 taon ang lumipas ni kahit sulat o balita lamang. Wala silang narinig mula sa ama. Bagamat masama ang loob ni Jessa rito, alam niya sa kaloob-looban niya na balang araw, uuwi rin ito at makakasamang muli. Kahit nagalit siya sa ama, hindi mapigilan ni Jessa na mag-abang sa labas tuwing gabi. Nagbabaka sakali na ang dadaan na tricycle ay ang ama. At muli itong bumalik upang mabuo ang pamilya. Patuloy siyang naghintay. Kalaunan ay nakapagtapos na ng high school si Jessa. Wala pa rin silang balita sa ama, ni hindi nila alam kung buhay pa ba ito. Kahit na tinalikuran na sila ng ama, nakausad na ang ina at mga kapatid, ngunit si Jessa ay nagbabakasakali pa rin na babalik pa ang ama. Hanggang sa nabalitaan ni Jessa ang pagkulam ng mga kaklase sa bawat isa. Napakababaw lamang ng dahilan at kadalasan ay away sa lalaki. Nagpapasalamat naman si Jessa na walang nagtangkang mangkulam sa kanya. Sa tuwing may magkakagustong lalaki, kagad niya itong tatanggihan kaya walang problema sa kanya ang mga kaklaseng babae. Hanggang sa nakapagtapos ng kolehiyo si Jessa. Dito unti-unti niyang napagtanto na wala nang balak bumalik ang ama. Hanggang sa umusad na rin si Jessa. Habang nagtatrabaho, nakatagpo siya ng lalaking papakasalan niya balang araw. Pinakilala niya ito sa pamilya. Kalaunan ay nagpakasal na nga silang dalawa. Lumipas ang ilang taon nang magkaroon sila ng anak. Namatay naman ang kanilang ina. Ngunit bago ito mamatay, binilin niya sa mga anak na kung isang araw ay babalik man ang ama, sana ay mapatawad nila ito. Mahirap mawala sa mundong ibabaw na may bitbit na sama ng loob. Pagkalipas ng ilang buwan, laking gulat ng pamilya nang biglang dumating sa bayan ng ama. Ipinapaliwanag nito na umalis siya dahil hindi na maganda ang samahan nilang mag-asawa. Ipinaliwanag din niyang nagkaroon siya ng malubhang sakit, kaya hindi niya nagawang makamusta o mabisita man lang ang naiwang mga anak. Bagamat tinanggap na siya ng mga kapatid, malaki pa rin ang hinanakit ni Jessa. Lampas 1 dekada ang lumipas. Sapat na yon upang makapagpadala man lang ng kahit isang liham o kahit isang oras na pagkamusta man lang sa kanila. Ngunit hindi yun nagawa ng ama. Bagamat nung una ay malamig pa ang trato sa ama, pagkalipas ng 6 na buwan ay nanumbalik din ang sigla ng pamilya tulad noong bata pa sila. Hindi matanggap ni Jessa na gano'n na lamang kadali na mapatawad ang ama. Maraming mga katanungan sa isip niya. Nasaan ito nung kailangan nila? Nang wala silang makain, nung naghihirap, nung nakapagtapos ng pag-aaral o ang pagkamatay ng ina. Hinding-hindi mapapatawad ni Jessa ang pag-aabandonan nito. Kahit na anong regalo o pakitang gilas, hindi yun naging sapat upang mabangiti niya si Jessa. Dumating ang isang araw na aksidente ang anak ni Jessa. Nahulog ito sa mataas na puno habang kumukuha ng prutas. Kaya nagmamadaling dinala ng ama ang apo sa ospital. Kitang-kita ni Jessa ang pag-aalala. At doon unti-unting binaba ni Jessa ang harang na papasukin muli ang ama sa buhay. Habang tumatagal, unti-unting napawi ang hinanakit ni Jessa. Naging malapit na uli ang mag-ama. Nangako ito na hindi na muli silang iiwan. Ngunit isang araw, pag-uwi ni Jessa galing trabaho, nakita niyang merong ibang babae sa pamamahay nila. Wika ng ama.
Matagal na siyang byudo at may kanya-kanyang pamilya naman ng mga anak. Balang araw ay iwan din siya ng mga ito at ayaw naman niyang tumandang mag-isa. Tay, siya ba yung kinakasama mo matapos mo kaming iwan dito nila nanay? Bungad ni Jessa. Hindi anak. Wala akong kinakasama nung wala ako sa inyo. Nung nakaraang taong ko lang nakilala si Gloria. Sana, hayaan niyo naman akong sumaya. Ilang taon na din naman lumipas matapos mamatay ang nanay niyo. Tugon ng ama. Yun na nga eh. Ilang dekada kang walang paramdam sa amin. Ni hindi mo man lang kami nagawang kamustahin kahit isang sulat lang o balita kung buhay ka pa ba. O kinamusta mo man lang kami. Tapos, ano ngayon? Sasama ka na sa babaeng yan? Iiwan mo na kami ulit? Tugon ni Jessa. Kaagad pinakalma ng mga kapatid si Jessa. Wika ng mga ito. Hindi naman nila masasamahan habang buhay ang ama dahil balang araw. Bubukod din sila at magkakaroon ng sariling pamilya. Hindi na kinaya ni Jessa ang emosyon. Matagal na silang inabandona ng ama. At muli na naman iyong mangyayari. Baka hanggang sa mamatay ang ama. Wala na naman silang balita rito. Lumabas si Jessa. Naglakad-lakad siya kung saan man siya dali ng mga paa. Makalipas ang ilang oras. Umupo na siya at inisip ang mga nangyayari. Hanggang sa naalala ang kaklase niya ng kolehiyo. Tumatak sa kanya ang isa sa naging kaklase. Lumapit ito sa isang mangkukulam. Nanghingi ng paraan upang makasiguro na tutuparin ng nobyo. Ang pangako nitong papakasalan siya. Nakita niya ang manika na gawa sa lupa, dahon, tela at kung ano pa. Kung sakali na hindi ito gawin ng nobyo, maaari na niyang pakuin ang manika upang mawala ang kasintahan. Ngunit bago tumalab ang sumpa, kailangan munang mangako ng taong pagbabasehan ng manika. At sa oras na hindi niya tuparin ang pangako, magiging selyado ang sumpa. Kaagad na hinanap ni Jessa ang dating kaklase. Nalaman niya ang pangalan ng mangkukulam at kung saan ito nakatira. Pumunta si Jessa dala-dala ang pera. Sinigurado niyang magdala ng marami para makumbinsi ito kung sakaling hindi pumayag. Pagdating niya sa lugar, tama ang kutob niya. Ayaw na gumawa pa ng sumpa ng matanda. Marami na siyang buhay na nasira, kaya tumigil na siya. Ngunit nagpumilit si Jessa. Narinig niya ang iyak ng isang sanggol. Paulit-ulit pinaalam ni Jessa na handa siyang magbayad ng kahit magkano ibigay lamang ang kanyang kahilingan. Dahil sa pangangailangan ng matanda, bumigay ito at ginawa ang ritual. Ngunit paalala ng matanda, kailangan munang mangako ng ama. Pagkatapos ay kailangan niyang kumuha ng hibla ng buhok at ilalagay ito sa manika. Binigyan din siya ng matanda ng isang papel at doon nakasulat ang inkantasyon na gagamitin. Umuwi si Jessa ng gabing yun. Nakita niya ang ama na nag-aabang sa pagbabalik niya. Naalala niya ang sarili. Ilang taon din siyang nag-abang sa labas ng tahanan at nagbabaka sakaling bumalik ang ama. Kaagad siyang nilapitan nito at nanghingi ng tawad kay Jessa. Alam niyang hindi naging madali ang buhay nang wala siya. Nanghingi rin ito ng tawad na hindi man lang niya nagawang kamustahin ng mga anak o padalhan man lang ng sulat. Nagsisisi ang ama at nangako ito na hindi na muli pang iiwan ang anak. Hindi umimik si Jessa. Niyakap lang niya ang ama at kaagad ding umalis. Pagpasok ni Jessa sa kwarto, kaagad niyang nilabas ang manika. Kinuha ang hibla ng buhok mula sa pagkayakap at binasa niya ng inkantasyon. Malalaman mo na aktibo na ang sumpa kung makikita mo ang kakaibang marka sa dibdib. Hanggang sa nakita ito ni Jessa.
Kaya nakampante na siyang tutuparin ng ama ang pangako. Kung sakali mang mapako ito ng ama, meron namang remedyo si Jessa sa napakong pangako. Ilang buwan pa ang lumipas. Naging masaya ang pamilya nila. Ngunit dahil ayaw ni Jessa, hindi na nirahan ng babae sa pamamahay nila. Isang araw, pag-uwi ni Jessa ay nalaman na lang niyang umalis na ang ama kasama ang babae. Nag-iwan ito ng liham at sinabing iiwan siya ng babae kung hindi siya sasama rito. Natakot ang ama dahil mahal niya si Gloria at gusto niyang makasama ito hanggang sa natitirang buhay. Sinabi din ng ama na mahal niya ang mga anak. Sana ay mapatawad siya ng mga ito at maintindihan sana ang kanyang paglisan. Ate, hayaan mo nang maging masaya si Papa. Patawarin mo na siya at umusad na tayo. Tandaan mo ate, kung hindi mo patatawarin si Papa, hindi gagaan ang loob mo. Nagpapatawad tayo para tayong mamuhay ng walang hinanakit sa puso natin. Kailangan na nating umusad ate. Hayaan na natin si Papa lumigaya. Wika ng kapatid. Ngunit hindi umimik si Jessa. Pumasok ng kwarto at kinandado ang pinto. Umiiyak dahil iniwan na naman siya ng ama. Ang mas masaklap, hindi man lang ito nagpaalam ng personal. Sinubukan siyang damayan ng mga kapatid. Ngunit sinabi ni Jessa na gusto niyang mapag-isa. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang naalala ang manika. Ayaw niya sanang gawin ito dahil mahal niya ang ama. Ililigpit na sana niya ang manika at gagawin ang sinabi ng kapatid. Pati na rin ang sinabi ng ina bago ito mawalan ng hininga. Sinabi ni Jessa sa sarili. Pinatawad naman niya ang ama nang bumalik ito. Ngunit sa muli nitong pagalis, hindi na niya ito patatawarin. Dala ang martilyo at pako. Itinapat niya ito sa dibdib na manika. Habang tumutulo ang mga luha ay pinupukpok niya ito sa dibdib. Hindi na sila nakarinig pa ng kahit anong balita sa ama. Hindi naman nagulat o dismaya si Jessa dahil inaasahan naman talaga niyang hindi na magpaparamdam muli ang ama. Walang nakakaalam sa kanyang ginawa. Hanggang magkaedad na si Jessa at nagkaroon ng mga apo, kinimkim niya ang kanyang ginawa. Bago tuluyang mawala si Jessa dahil sa katandaan, binisita siya ng nakababatang kapatid. Ayon dito, sinabi ni Gloria na habang paalis sila ng tahanan, napagtanto ng ama na hindi niya kayang iwan muli ang anak. Pauwi na sana sila, ngunit sa kasamaang palad ay inatake ito sa puso at hindi na muli nakauwi pa. Naluha si Jessa sa nangyari. Sinasabi niya sa kanyang sarili, kung hindi niya ito ginawa, marahil ay kasama pa rin niya ang ama. Ngunit huli na ang lahat.